Nasa naman ang mas pinabuti at upgraded na serbisyo ng LRT Line 1 para sa mas marami pang pasahero. Ayon yan sa Transportation Department. Irisara pa rin ng pagpapatupad ng taas pasahe epektibo ngayong araw. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Matagal ng commuter ng LRT1 si Ann sa tuwing papasok sa trabaho at uuwi ng bahay. Para hindi mag-overspending, nagtatabi na siya ng pera para sa kanyang pamasahe. Di alintana ng ilang pasahero ang karagdagang singil sa LRT1 kung ang kapalit naman ito ay maayos na serbisyo at maginhawang pagbiyahe. Hindi naman ramdam ng pasaherong si Sherlyn ang taas pasahe. Para sa kanya, maganda pa rin sumakay ng LRT kumpara sa iba pang uri ng transportasyon. Maganda pa rin mag-LRT kaysa mag-commute sa jeep. Mas safe, mas sa oras. Nagtaas sila konting-konti lang and then para naman yun sa maintenance nila para mas mapaganda. Simula ngayong araw, 55 pesos na ang pamasahe mula Dr. Santos Station hanggang FPG Station para sa mga bumibili ng single journey ticket at 52 pesos naman para sa mga mayroong stored value card. 20 pesos naman ang minimum fare para sa mga gumagamit ng single journey ticket at 16 pesos naman para sa stored value card holders. Ayon sa Department of Transportation, long overdue na ang nasabing fare adjustment at kinakailangan rin itong tiyakin ang operational viability ng linya at para masustain ang mga kinakailangang upgrade para na rin sa pagpapahaba ng linya patungong Cavite sa ilalim ng kasalukuyang public-private partnership contract. Ang nasabing rate increase ay mas mababa kumpara sa ipinanukala ng Light Rail Manila Corporation. Noong January 30 nang aprubahan ng DOTR ang taas pasahe sa LRT1 na ikalawang beses magmula ng isa pribado ang operasyon nito, kasunod ng unang taas pasahe noong 2023. Sinabi naman ni Transportation Secretary Vince Dizon sa isang panayam na maaaring magdulot ng delay sa extension nito kung hindi may papatupad ang taas pasahe. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.